Magandang araw! Atin naman ngayong pag-uusapan ang kwento patungkol sa alamat ng saging. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang maganda at mabait na dalaga na nagngangalang Celia. Kilala si Celia sa kanyang kagandahan at kabutihan sa puso, kaya't marami ang humahanga sa kanya. Isa na nga rito ay ang binatang si Lino. Mahal na mahal ni Lino si Celia at kahit wala siyang kayamanan, inialay niya ang lahat upang mapaligaya ang dalaga. Isang araw, dumating ang isang makapangyarihang diwata sa nayon. Humanga siya sa ganda at kabaitan ni Celia, ngunit napansin rin niyang marami ang naiinggit dito. Upang subukin si Celia, nag-anyong matandang babae ang diwata at humingi ng tulong sa dalaga. Agad namang tinulungan ni Celia ang matanda, binigyan niya ito ng pagkain at inalok ng tirahan. Dahil sa kabutihang loob ni Celia, ibinigay ng diwata ang kanyang basbas at sinabi, "Celia, ikaw ay napakabuting nilalang. Ngunit may babala ako sa iyo, ingatan mo ang iyong puso laban sa tukso." Ngunit sa kasamaang palad, isang araw ay nalaman na ilang maiinggitin na kababaihan sa nayon ang tungkol kay Lino at Celia. Kumalat ang intriga at pilit nilang sinira ang pagmamahalan ng dalawa. Si Lino, bagamat tapat ang pagmamahal, ay nasasaktan sa tsismis at lumayo sa nayon. Si Celia naman ay lubos na nagdadalamhati at nagdasal sa diwata para sa kalutasan. Narinig ng diwata ang kanyang panalangin, ngunit sa halip na ibalik si Lino, ginawang isang puno si Celia. Isang puno na magbibigay bunga na katulad ng anyo ng kanyang daliri. Ang bunga ay dilaw at matamis, simbolo ng kabutihan at pagmamahal ni Celia. Mula noon, ang puno ng saging ay naging paalala sa lahat ng tao sa nayon na ang kabutihan ng puso ay kailangang panatilihin kahit sa pagsubok at intriga, at simbolo rin ito ng pagmamahal, kabaitan at pagtitiis. At iyan ang wakas ng alamat ng saging. Naway may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw.